So ito po mga ka-GM, isang tips na naman, no. Ito bali kinakabit natin kasalukuyan yung kanyang timing belt na malaki, no. Ngayon, isang tips na naman, bali ito pag kinabit niyo yung kanyang timing belt ay nakaharap sa inyo yung pangalan niya mga ka-GM. Yung nababasa ba ninyo ganun. Kasi yung ibang timing belt ay may arrow, pero ito walang arrow ito. Kaya kailangan nakaharap sa inyo yung pangalan para nababasa ninyo mga ka-GM. Ganun din po yung kanyang maliit na timing belt sa panloob, no. Ayun, kailangan nakaharap sa inyo yung kanyang pinaka pangalan, no. Yan yung maliit. Ganun po yung pagkabit dyan sa kanyang timing belt, yung maliit saka itong malaki. Yan, kailangan nakaharap yung pangalan niya sa inyo habang kinakabit ninyo. Tapos ito, ikakabit natin yung kanyang tensioner fully dito kasi mag-isa lang tayo nagkakabit mga ka-GM. Kakabit muna natin itong kanyang tensioner, no. Ito yung kanyang tensioner, bali nilagyan ko lang siya ng allen key para naka-press siya, no. Tapos dito, dalawang bolt nito. Yan. Ilagay muna natin at saka ko ipapaliwanag sa inyo yung niya, pinaka timing mark nitong malaking belt, no. So yan, ilagay muna natin mga ka-GM. So ayan, bali hugutin na natin yung kanyang pinaka-pin dito sa kanyang tensioner, no, para mag-tension na yung kanyang tensioner fully natin sa kanyang timing belt. So ito po mga ka-GM, bali nakabit na natin yung kanyang timing belt na malaki saka yung maliit, no, sa loob. So ayan, ngayon yung kanyang timing mark, ito isa-isahin natin. Dito sa kanyang timing belt na malaki, yan, kung mapapansin po ninyo, ito yung kanyang timing mark dito sa kanyang gear, tapos sa kanyang pinaka backplate, ayun, yan, magkatapat lang sila mga ka-GM. Yun, nilagyan natin ng marking doon na red fent para makita ninyo, no, sa kanyang camshaft yan sa taas, tapos sa kanyang crankshaft. So ayan po, kung makikita niyo yung kanyang dot doon, yung kanyang pinaka plate na bilog, ayun yung kanyang dot, saka yung kanyang red color na arrow, no, yun doon siya sa kanyang crankshaft. Tapos dito naman sa kanyang injection pump, yan po siya, no, yan, yan, ito yung kanyang sa kanyang injection pump gear, tapos sa kanyang pinaka likod, no, ito yung kanyang gatla doon. So okay na mga ka-GM, nailagay na natin, tapos ayos naman na yung kanyang tensioner dito, nailagay na natin yan. Tapos dito tutulak kasi dito yung kanyang tensioner. Pag hugot natin ng kanyang pinaka-pin dito na nilagay natin, no, yan siya, okay na siya mga ka-GM. Tapos ito palang bolt dito mga ka-GM, mayroon siyang washer doon sa likod, no, doon may washer doon. Kailangan wag niyo kalimutan yung pinaka-washer niyo doon, yan. So ayan po, at sana nagkaroon kayo ng konting idea o dagdag kaalaman na rin dito sa ganitong Mitsubishi L200 na engine. Yan, kapares lang halos ng 4D56 itong ganitong mga L200, no. So ayan po, bali kukumplituhan na lang natin yan mga ka-GM. Lalagay natin yung kanyang crankshaft pulley saka yung kanyang timing na plastic, no. Yan, pag nakumpleto na natin yan, saka ilalagay natin yung kanyang radiator, lalagyan natin ng coolant. So okay na yun mga ka-GM. So ganun lang po, sana nagkaroon kayo ng idea at dagdag kaalaman sa video kong ito. At paki-like and share po sa ating mga video para marami pong makapanood na kapwa natin na manonood at mga may sasakyan na ganito, no. Maraming salamat po. GM Autotech.